Napakahalaga po sa Panginoon ang pananalangin. Kaya naman kahit po sa mga importanteng mga desisyon, ay siya po'y kinakikitaan na siya'y magdamag na nananalangin. The night symbolizes desolation and communion with God. The day symbolizes the action of God when God separated the light from darkness. At ang Panginoon, kinailangan na siya ay manalangin na magdamag to be with the Father for guidance, for support, for strength. At kinabukasan ay tinawag niya at pumili siya ng 12 mga disipulo. Ito pong mga 12 disipulong ito sa standard ng tao ay masasabi po nating mga simple lang ang kaniyang pinili. Karamihan po sa kanila ay mga mangingisda. At kung siguro kayo ay pipili ng makakasama na mga partner, pipili po siguro kayo ng edukado, pipili po kayo ng mga posisyon sa lipunan, pero simpleng-simple ang Panginoon. Piliin niya ay ang mga mangingisda. At isa po doon ay si Judas Iscariote. Nagkamali nga ba ang Panginoon sa pagpili kay Judas Iscariote? Well, in the mind of the Lord, everybody is a good person. Probably, Judas started as a very good apostle. But Jesus, or God, respects our human freedom, whether we become faithful or unfaithful. Kaya naman, si Judas po ay kinakitaan ng kabutihan nung una. Pero nung bandang huli, ay nagkamali na po siya ng desisyon at mga aksyon. Kung kaya naman siya ay naging traidor sa Panginoong Diyos. At pagkatapos po ng mahabang panalangin, ang Panginoon ay bumaba sa patag at nagpagaling ng maraming mga karamdaman. At naramdaman ng mga tao na ang sino mang humipo sa Kanya ay may lumalabas na kapangyarihan ng pagpapagaling. I would like to highlight the importance of touch. Ang nakapagpapagaling po ay yung paghipo ng Panginoon. And there are many various kinds of touches. We can be touched by the Word of God. Listen to me right now. You can be touched by the Word of God by reflecting the Word of God. You can be touched by the Eucharist. You can be touched by the faith of your loved ones. And most especially, you can be touched by the hands of Jesus, ang mapagpalang kamay ni Jesus. And every time na humipo ang tao, may lumalabas na kapangyarihan. In every service, there has to be an offering. There has to be an element of sharing, an element of burning out of our energies. Sa ating pong paglilingkod, hindi pwedeng walang sakripisyo. Hindi pwedeng wala kang ibabahagi. Well, I have experienced this, lalo tigit po ng mga pre-pandemic, na iniisa-isa ko yung mga tao. I don't care how many people will I touch. Before pandemic, 3,000, 5,000. 10,000 people. Depende po sa dami ng mga tao. And every time I touch, may nararamdaman po ko sa sarili ko na parang may nawawala, may naibabahagi. At pagdating po ng hapon na, parang ang pakiramdam ko po ay na-absorb ko na yung lahat ng sakit. Kaya wag ko kayo magtataka, makikita ninyo ako'y pilay. Ako'y pagod.
Ako'y tumaas ang presyon. Ako'y may sakit. Because I'm human and I absorb your sickness. At yun po siguro ang ministeryo ng pagpapagaling. There has to be an element of sharing, an element of burning out, an element of giving. Pero over and above, service can become an experience of joy. Nakaka-bless po ang mag-serve. Kung gagawin po natin ito ng may pag-ibig, kung may gagawin po ito ng may pananampalataya. Sino po mag-aakalang senior na po ako sa taon? Double citizenship na ako. Yan? Senior na ba yan? Pero bakit po? Because I love what I am doing. I love sharing the Word of God. Kaya kinulangan pa ako instead of mga misa lang ang gagawin ko. Nagtayo po ako ng TV studio 2 days ago, na kung saan pwede ninyo ako mapanood mula morning prayer hanggang night prayer. Mula sa National Anthem, MTV, Misa, Angelus, Divine Mercy, Rosary, sharing of the Word of God, and then may mga holy hour pa kami, Divine Mercy ng 3 o'clock, at sa gabi yung night prayers. Kinulang pa po ako at ang pakiramdam ko, kulang pa yung ginagawa ko. At doon ko nakikita na to be able to serve is a gift. And to be able to serve is a source of joy and fulfillment. Kayo po na naghahanap po ng kahulugan ng buhay, why not try serving other people? You will be blessed, you will be fulfilled, you will be happy. Nakakapugi, nakakaganda kapag tayo po'y marunong maglingkod. Pag puro sarili lang pong iniisip natin, ang dami mong sakit. Arthritis, rayuma, kasi hindi ka marunong magbigay. But if you learn to give, pag marunong kang magbigay, si Lord marami ring ibibigay sa atin. Dagdag na kaligayahan, dagdag at bonus na mga biyaya. Because the more you give, the more you receive. The more you are poor, the more you are rich. Because it is in giving that you receive, it is in dying that you're born to eternal life. Kaya subukan po natin. Hindi naman po tayo perpektong mga tao, pero meron po tayong magagawa sa ating pamilya, sa ating simbahan, sa ating mga komunidad, at sa lahat po ng ating kinaanibang mga pamayanan. We can make a difference by loving, by serving, especially the lost, the last, and the least.